plano ng Diyos para mahayag kayo. At ang dulong silangan ng Asya ay mahalala sa buong mundo. Kaya pupunta lahat ng mga puti, lahat ng mga nasyonalismo dito. Dahil dito nakita nila at natagpuan ang Diyos. Doon sa bansa nila wala ng Diyos. Mayaman nga sila sa pagkain, pero walang Diyos. Mamamatay sila doon sa grabing lamig. O kaya doon sa sobrang init. So dito sila, dito kapiling nila ang Diyos. Hindi sila mapapahamak. Hindi tawag nito. Hindi kaiba ang Diyos ng mga Muslim. Hindi yung mga Islam, yung kaisa yung mga Hudyo, iisa lang ang Diyos nyo. Yung Diyos na nabayubay sa krus at namatay. Ngayon, doon lang nagkakaroon ng problema doon sa ikatlong person na wala, kundi ang mahal na Birhen. Kaya ang mahal na Birhen, magpapatotoo sa sangkatauhan. Diba? Si Jacinta, yung mga tatlong bata, sino ba yun? Si Lucy, na namatay na si Francisco, ang naiwan is si Lucy, so namatay na. Si gusto niyang mangyari, dahil nagpakita ang mahal na Birhen sa kanya, ng Our Lady Fatima, nung naramdaman nila, hindi na Our Lady Fatima, kundi Immaculate Heart of Mary. Yun. Kaya, sinabi ng mahal na Birhen, ikaw Lucy, mananatili kang buhay, ipalaganap mo at yung saksing buhay ka sa aking Immaculate Heart of Mary. Kaya tingnan mo, si Lucy ang nagpatotoo na nakita nila ang Immaculate Heart of Mary community. Immaculate Heart of Mary. Ngayon, eto na, hindi rin nabutan ni Lucy. So, naggawa ng paraan ng Diyos, nagtatak siya. Wala na si Lucy eh. Sino magpapatotoo? So, gumawa ang Diyos sa banda doon sa mga bansa na kung saan Katoliko, malaki, marami. At yung mga devotee na mahal na Birhen, marami. Kasi namayagpag ngayon ng born again, namayagpag ngayon ng mga tusok-tusok, namayagpag lahat ng reliyon. So, the only Catholic, ino-honor ang mahal na Birhen. Yung position ng mahal na Birhen as ina ng Diyos. Pero pag sinabi, Diyos din siya, hindi nila. Pero marami nagka-claim, maraming patotoo ang mga paring Romano, pero hindi pa panahon para ito kasi makakaroon ito ng sa Vatican, dahil hindi pa dineclare yan, hindi pa dogma yan. So sa mga katuwid, hindi lang talaga ang kayo sa mga Immaculate Heart of Mary community, kailangan antayin nyo yung dogma sa Vatican, na siya ay parte ng Diyos, siya ay kabahagi ng Diyos sa paglalang ng tao. So sa mga katuwid, Diyos din siya. Ang kanyang level ay Diyos. So sa panahon ngayon, in the third book, na di ba may pangalawa kayong libro, sa kaganapan ng anak, sa kaganapan ng Espiritu Santo. And the Mama Mary, wala pa. Sa inyo yan are ng mga chosen people. Kasi kayo ang magiging saksi mo at gagamitin kayo ng mahal na Birhen na magiging kilala din siya as Diyos ng sangkatauhan. So sa mga katuwid, kayo na mga anak ng Diyos na matagal naniniwala na siya ay bahagi ng pagka-Diyos, natural ang mahal na Birhen ay gagawa ng kapangyarihan upang pakilala siya isang parte ng Diyos. So, paano papakilala siya? So, lalaganap na ngayon yung dogma sa Vatican. Ngayon, kayong mga nakakakilala, kayo nag-testify. So, ibababa ng Holy Spirit yan, gagamitin ang bibig ninyo to baptize, to evangelize ang mga tao sa pangalan ng Mama Mary, the Immaculate Heart of Mary.
So, darating ang mga salit-saling life, and then itong mga kalimite kalamidad, flash flood, ang tawag nito yung landslide, yung mga digmaan, wala yun. Salita yun sa Biblia. Ang sabi, mag-anak, totoo yan, dahil yan ay, kumbaga sa revelation o hula. Subalit, nagtataga ang Diyos ng kanyang mga anak to conquer it and to na hindi maganap. Ang Mama Mary nagsalita, nag-prophesize, so kanyang mga anak din ay makulit heart o ma-devoted, ang siyang tatalo doon sa mga pinoprocess ng malay na salot o digmaan o kalamitan. Kayo rin yan. Paano kayo makikilala? Kung kayo ay nasa liblib ng pook, hindi kayo kilala. Totoo? Wala kayong alam kung di magtrabaho, kumain, mahirap ang buhay. Oo. Pero darating ang araw na pinangako ng Diyos, Espiritu Santo, sa kanyang mga message na mahalin ko, na darating ang araw na kayo makikilala. Sapagkat yun ay itinadhana sa darating na 2025. Dahil maraming unos niya, maraming mga pagsubok. Buong mundo, hindi lang ang bansang Pilipinas. Ngayon, eto na yun, the tribulation, ito na yung bababa ang malay na mula sa kalamitan, 10 mga arcangels na mahukbo ng mga arcangels to witness, to expand, okay, to tawag ito, para makilala ng tao. Luluhod ang tao sa lupa. Kayo ba? Lumuluhod ba kayo sa lupa? Pag meron kayong maganapan na ikaw Maria, at ikaw ang nangungunat sa iyo lahat, ipinarating ko ang aking mga message, luluhod ka sa lupa. At manalangin sa Diyos. Na kung dumating man ang mga salot na ito, mga kalamitan na ito, ayon sa propesiya ng Malay na luluhod ka sa lupa. Hahalik ka sa lupa. And tumingala ka sa langit, Mama Mary, save us. Wala yun. Kaawa-awa yung mga tao. Kaya kayo ang tagapamagitan sa Diyos. Sino nang maging pamagitan ngayon? Wala. Pari ba ng Romano? Hindi. Pari ba ng mga relihiyon? Hindi. Pero sabi nila, sila ay kaligtasan. Sila yun, hindi Diyos. Kaya naghalal ang Diyos ng kanyang mga panuntunan dito sa inyong bansa na hindi alam ng tao o mga obispo at kaparian. At ang bansa ninyo ay sikat na sikat sa tungkol sa mga relihosang bagay, di ba? O na panampalataya nila. So sa patuwid, nandito ang Diyos. Dahil pinaparamdam ng Diyos ang kanyang presensya. The Holy Spirit. Hindi katulad ng mga born again, nanginginig, evil yun. Kasukan ka ng evil dyan. Akala nila totoo na yung evil na yung pumasok dahil spirito yan. Hindi na alam, wala kang pangalan, hindi nila alam kung sino-sino yung mga tao yung pumasok doon. Yung mga walang pangalan. Samantalang ang Diyos, at kami mga banal, nagpapakilala kami na kami espiritong banal. Ito yung aming pangalan sa langit. Pero yung mga espiritong kung saan naman bumabaksak sa katawan ng tao, hindi silang pakikilala. That is fake o huwad na spirit. Kaya, ang aking tawag nito, yung aking pagsalita, pag-vlog, ay ito ay para babalaanin tutunod na sunod na taon na ito ang magaganap. Pero may magandang balita ang Diyos. Kami mga anghel ay natutuwa dahil nga sa wakas makikilala na ang bansang Pilipinas niyo sa dulong silangan na Asya lilitaw at lilitaw
ang mga chosen mo. Puti at may lumiliwanag ang mga mukha. Nakabelo sila. Humahalik sa lupa. Lumuluhod at humahalik sa lupa. Yun ang pagkakilanlan. Kasi wala naman ibang magsasabi sa kanya ng ganun gagawin. Dahil hindi sila. Katotohanan. Humility. Ay napagtanggap at obedience to will of God. Hahalik ka. Kasi yun ang nararapat. Kaya, hindi ko gusto na mangyari sa mga dating miyembro ng Immaculate Heart of Mary na dumating sa punto, bumitaw na sila. So, hindi sila naging tunay. Hindi naging karapat-dapat. Sasabihin nila, ay hindi totoo yan, hindi yan yung kasi ganito ganyan. Huwag kang hatol. Hindi mo alam ang susunod na pangyayari. Ikaw ba, sasabihin ko sa iyo, hahatol lang kita, bukas mamatay ka na. Kaya mo ba? Di ba masakit? O, hindi mo kaya tanggapin. Ganon din. Ang Immaculate Heart of Mary, banal, hindi totoo yan. Paano mo nasabihin hindi totoo yan? O kasi, ganito. O, kasi umalis ka, napigtal ka. Dahil hindi kasalanan ng banal. Kung nawala ka, kasalanan mo yan. Dahil hindi ka nagsumika. Hindi ka nagdasal. O, hindi mo hiningi sa Diyos ang pagpamala na maintindihan mo, maunawaan mo ang sinasabi ko bilang banal. Totoo pang banal yan. O, hilingin mo yan sa altar mo. At ibababa ng Espiritu ng Diyos yan. Ang tunay na katauhan. O, siyempre nakikita ko yung lupa ko, katulad din din. So, akala mo, nagpapanggap na matalino, pero tama naman. Yung mga nangyayari at nagaganap sa inyong bansa, hindi nyo na kasi naiintindihan. Kaya, hindi ko masisi yung mga si Carmencita na gano'n ng punto. Kumbaga, pinagpalit niya yung kanyang sarili, opinion, kaysa sa kanyang pamiminturo, kanyang devotee, si Mama Mary. So, nawala siya. So, kaya ng wika ko, malaya kayo. Kaya nga, hindi na ako magsasalita ko. Kaya, si Carmencita, yan ang kanyang banal na tanod, naliliported sa akin. Sabi ko naman sa banal, hayaan mo na siya. Mamayagpag siya. Sige na, umiiyak yung tanod. Hindi na daw nagdadasal sa Mama Mary. Hayaan mo na. Hindi siya nagdadasal, hayaan na siya. Matalino siya, pero matalino niya, nagiging walang kahulugan. Ngayon, hindi pa niya sinasabi ko sa kanya, hindi ka pa ligtas sa sakit mo, bumabalik yan. Ganon din si Cynthia, may cancer, pero hindi pa rin ayos, bumabalik yan. Ito po naman kay Eleanor, may sakit si Eleanor dito sa tiyan, nakangayang tumor. Yun hanggang ngayon, yun ang ginadain niya. Tanda na siya. Kailan pa-opera siya kung ano yun. May tumor o may ano yan, may bato yan na minsanhin ang kanyang madaling na pagod. Stress. Yun. Gawa naman. Hindi kasalanan ng Immaculate Heart of Mary. Kasalanan yan ng mga tao yan. Yan din si Ubi. Yan ay kasalanan nila. Pinagkalooban ko sila, tinanggap ko sila, at ibinigay ko ang narapat para sa kanila. Subalit, hindi sila naging kontento, meron pa silang hinahanap. So, ibigay ang gusto nila. Kahit mag-ikot ka man sa buong mundo, wala ka na mahanap na katulad ko, santang babae na
pwede ng tao.